Hello, coach. Nakamute. Wala pa akong marinig. Okay. Ayun. So, hello. Hello Um, po. so, bago tayo mag-start, bago natin siya gigisahin. Wow! Takot Oh ako my dun, God, baka biglang tumakbo yung ating guest for tonight. So, bago tayo mag-start. Ayan, nagpi-feedback ako. Bago tayo mag-start. Wait lang. Okay, so, start tagging your friends right now kasi meron tayong medyo pa-announcement, syempre. And of course, maganda yung ating topic for tonight. So, mag-share lang naman tayo ng talagang real life experiences ng mga freelancers, especially yung mga yung mga someone like Eleanor na newbies talaga in freelancing and then right now is currently nagkakaroon na ng result. So, yon. So, say hello in the comments if you are here and put hashtag replay if you are watching this on replay. So, kakabisaduhin ko na lang kaya yung ganong line. So, hello from Myra. Hello. Hello. Try ko nga din. Sabi ni Milanin. Sige, try mo. Share nyo to sa friends nyo. Share this video to your friends. Tag your friends. So, anyone who wants to start freelancing, tag this to them. And for sure, mayroon kayong mapupulot na aral from her experiences. So, let's see on the comments kung sino-sino na ba nandito. Ayan. Hello, Coach Bebs and Mommy Eleanor from Ella. Hello. So, ayan. Habang hinihintay natin yung comments nila, so say hi in the comments. So, if you are here watching live, say hi in the comments and tell us where are you watching from. And if you are watching this on replay, then put hashtag replay. So, habang hinihintay natin yung kanilang mga comments, medyo magsisegue-segue tayo ng kwento. So, ito kasing ating guest for tonight na is nakakatuwa yung pinaka-connection namin. Yes, super nakakatuwa kasi ano siya, actually hindi ko alam na commenty pala kami dun sa isang course na inenrollan ko, which is yung talagang first first course na inenrollan ko. Ano ko pala siya doon, commenty ko. Kasi hindi na ako gano'n ka-active that time kasi super busy na ako with my schedule sa mga clients, gano'n. And then nagko-coaching na din ako that time. And then bigla na lang siya nag-message sa akin. Out of Like nowhere, no? from out of nowhere. Tapos sabi ko, parang ah, basta bigla siya nag-message sa akin tapos napaisip ako dun sa kanyang position nung minessage niya ako, binigay niya sa akin yung situation niya. And then, that's the time na naisip ko I mean, nandun ako sa sitwasyon niya before. So, i-explain niya yun mamaya, later on, kung ano yung mga sinabi niya sa akin. So, Yes. ayan, nagko-comment na sila. So, from Italy daw. Hi, Myra from Italy. Ayan, masipag yan si Myra ngayon. 'Di ba? Masipag yan si Myra. And then, Ayun, mami. si Esther. Sabi ni Esther, she's my bunso. Proud mommy here. Wow! Hello, Hello, mami. mommy! And then, hello, Katrina. Hello, Rensonel. Hello. So, ayan, keep tagging your friends and sharing this video kasi meron tayong konting pa-announcement later that for sure na makaka-benefit especially do sa mga aspiring freelancers dyan. So, ayan. Siyempre, papakilala ko na ng maayos yung ating guest for tonight para hindi na super duper haba. Kasi baka magiging mahabang-mahaba mas maganda yung mahaba yung kwentuhan kaysa yung mahaba yung dakdak ko, di ba? So, ayan.
Yung ating guest for tonight is actually a chemical engineer from UP Los Baños with 11 years? 11 years experience in Ano? pharmaceutical? Wow! Alam mo yun, yung tipong isipin mo, tenured na to bakit to biglang biglang umalis doon? 11 years talaga. And yun nga, sabi ko nga, comment ko siya doon sa isang course. So, let's welcome si Mami Eleanor Cruz. So, Hello. hello, Mami. Hello, Coach Bebs. Hello po sa mga nanonood ngayon. Ayan. So, kumusta naman dyan? Maulan ba dyan? Ngayon hindi na, Coach. Nakapagsampay na ako. Buti pa kayo nakakapagsampay samantalang kami hindi. At natiklop ko na din. Ang hirap ngayon kapag tag-ulan, 'di ba? Yung tipong gustong-gusto mong maglaba, kaya lang mamamaho lang yung mga damit kasi alam mo yun, Mag-invest ka hindi na, Coach, sa matutuyo. dryer. May dryer naman ako, pero syempre para tipid. Iba pa rin kasi kapag ayan, usapang laban na, 'di ba? Iba pa rin kasi kapag talagang napatuyo siya sa araw, iba yung amoy, 'di ba? So, ayan. So, yun. Okay, so, tell us kung gaano katagal ka na talaga nagfi-freelance? Ano, Coach, yung talagang ah, seryoso na freelance. Oh, seryoso na Seryoso na freelance. freelance. But meron bang hindi? Oo, kasi nag-enroll, di ba, commentees kita dun sa comment kita dun sa isang freelancing course. Ano yun parang nag-enroll ako, hindi ako nag-take action doon. Kasi parang ang dami kong excuses, yon. Kaya hindi ko siya talaga na pursue, tas wala akong, ang naging struggle ko kasi noon is yung skill. Kasi di ba freelancing course yon. So, hindi siya talaga nakafocus sa skill. So, tuturuan ka niya lang dun sa kung paano yung freelance. Yon. Syempre, ang naging struggle ko nga yung skill, kung anong i-offer ko sa mga clients. Kaya nag-stop ako kasi parang nag-start ako sa mga logos. Pero na-realize ko, parang saturated na yung skill na yun. Yung marami na yung nag-offer ng logo, branding, yan. Kaya parang hindi ako naging seryoso doon. Tapos nag-stop ako, tapos ang busy ko dito sa bahay. Kaya parang hindi ko siya talaga Tapos nung nag-enroll na ako sa'yo, yun, that was March, late March. Yun, dun lang ako nag-start talaga na binigyan ko ng time yung freelancing. Yun. Okay, so March. paano mo nalaman yung about sa freelancing? Kasi ang tagal mong 11 years ka na sa pharmaceutical tapos biglang shift ka sa freelancing. Kasi, Coach, ang kwento ko kasi talaga is, so pioneer ako ng isang pharmaceutical manufacturing subsidiary ng Unilab. So dito yun sa Binyan. So kami yung gumagawa ng mga prescription solids, under na solids, yung mga Dolphinal, yan, yung mga yan. Tapos, yun nga, 11 years ako doon. Umakyat na rin ako sa corporate ladder. Kaso, dumating yung time na nawalan ako ng house helper, tapos pati yung yaya. Kasi meron akong yaya. Actually, dalawa kasi. May yaya ako, tapos may helper din kami sa bahay. So, parehong nawala. Nung time na yon, pareho kami nag-work ng husband ko. So, he's a civil engineer naman, tas ako yung chemical engineer. Hindi namin kakayanin na parang naging namin, kung wala kaming helper, hindi kami pwedeng mag-work together. Parang hindi kami pwedeng sabay na nagtatrabaho hanggang sa nag-decide yung husband ko na parang nung gabi na nagpaalam yung yaya namin, sinabihan niya ako noon mismo na mag-resign ka na bukas. So parang yun, yung talagang mabigat yun sa akin kasi kumbaga
nung time na yun din, may hinihintay akong promotion. So parang sobrang bigat nun na parang bakit ako magre-resign? Parang hindi ko pa, parang maghanap na lang tayo ng yaya. Parang ganun yung sa akin. Pero yun yung decision niya na mag-resign ka bukas. So parang iniyak ko yun buong gabi na hindi ko kaya pa mag-resign. Kasi 11 years na parang ganun na yung 10 year ko doon. Buti hindi mo naisip na gusto mo ikaw na lang mag-resign. Ang sabi naman niya sa akin, syempre, di ba, syempre sa Bible, parang submit to your husband. Sabi niya, hindi kita bibigyan ng ganyang desisyon na hindi ako sigurado. So parang yung husband ko naman, sabi niya, kaya naman nating mag-survive na ako lang yung mag-work. So yun. So parang syempre, iba pa rin yung professional ka, yung hindi ka housewife, yung parang gano'n. Yung meron ka pa rin, kumbaga, meron ka pa rin na-accomplish sa sarili mo. Ayun, kaya yun yung kabigatan yung sa loob ko na, for example, mahirap pag gano'n, no? Yung, alam mo, nag-graduate ka, tapos biglang, yun yung sinasabi ko sa kanya. nandun ka na, may career ka na, tapos biglang mawawala, di ba? Tapos sabi ko, chemical engineer housewife. ako parang gano'n. Tapos parang sabi niya nga, hindi ka na chemical engineer. Pharma ka na. Kasi nasa pharma na nga yung naging experience ko. Tapos yun, tapos parang the next day, syempre, pinag-pray ko talaga yun. Tapos sabi niya, pagdating ko sa office, tinext niya ako, nagpasa ka na? Parang gano'n na agad yung tanong sa akin, nagpasa ka na? Tapos parang hindi ko matingnan yung mga office mates ko. Wala ko mapagsabihan kasi sobrang sudden lang talaga nung decision. So, nag-decide ako, parang sa akin, sige, nagawa ako nung nag-break sila ng morning break, gumawa ako ng resignation letter, tapos binigay ko dun sa plant head namin. So, yun. So, hanggang sa, yun na, natuloy na nga na nag-resign ako para maalagaan ko. Noong time na yon, isa pa lang yung anak namin. Yung 7 years old ko ngayon. Pa lang siya ng 2.5. Tapos yun. Tapos nung after nun, nagkaroon ako ng freelance work, pero technical pa rin, coach. Kinuha pa rin ako ni Unilab as consultant. Pero yun nung time na yon, ang oras lang ng trabaho ko, 3 hours lang in a day. Kaya parang convenient para sa akin habang pumapasok yung anak ko, mag-work ako. Pero dumating din yung time na... Pero nung time na yon, naka-enroll ka na doon sa isang course? Hindi pa, coach. Hindi pa ako naka-enroll doon. Tapos nagkaroon din ako ng work na consultant sa overseas. So naging consultant din ako ng isang pharma overseas. So most of the time, nasa Vietnam ako. So yun, so hanggang sa dumating yung time na nabuntis ako sa pangalawa naming anak. Tapos, yung time na yun, nahirapan na ako mag-travel. Tapos, nanganak ako nung pumutok yung taal, nung January 12. Yun, nanganak ako noon. Tapos, March noon, nag-pandemic na. So yun yung time na nag-iisip ako na wala, yung aking yung consultancy work ko, nag-terminate kami ng contract kasi hindi na rin ako makabiyahe kasi nga pandemic. So yun, so wala kaming project noon, na end of contract ako. Kaya ang naging noon is nag-iisip ako, syempre gusto ko pa rin yung meron ka pa rin income, meron pa rin papasok sa nasanay ka yun, hanggang na yung friend ko na yung dati kong office mate, naman siya, SMM. So, na-interview siya dun sa freelancing course natin. Nung in-interview siya doon, nung nakita ko siya, naging interested ako doon. Sabi ko, parang okay yun kasi sa bahay lang, tapos pwede siyang mag-work, yun. Kaya, minessage ko din siya. Sabi niya, itry mo. Kasi sa akin nag-work. Sabi niya gano'n. So, tinry ko, nag-enroll ako kasi hindi nag-work sa akin. Yun lang yung kasi nga, hindi ako nag-take actions. Ang dami kong laging excuses. Tapos yun, hanggang sa parang dumadating na yung time na hinahanap ko yung parang meron akong, parang kulang. Okay. Meron akong parang may kulang dun sa... Parang okay naman, fulfilling naman yung ma'am na may baby ako, tas may na ako ng 6 years old. Pero hinahanap ko pa rin yung parang kulang pa rin, may kulang pa rin sa akin.
Yun. Kaya nung dahil nga nakita ko sa Facebook din yung sayo, sabi ko, okay sigurong skill to na i-focus. Kasi hindi ko kaya yung SMM niya. Kasi yung time, kasi pwede lang ako mag-work during the night. Kasi sa araw, hindi ko talaga kaya mag-work kasi noong time, may 7 years old ako, nag-online class. Yung klase niya, from 8 o'clock hanggang 1:30. Tapos may baby ako noon na nagbe-breastfeed pa ako. So talagang hindi ko kakayanin na mag-work sa araw. So sa gabi, sabi ko, ano ba ang pwede kong work na sa gabi ko siya gagawin? Tapos yun, kung per project dito sa natin, sa funnel, okay siya. Kasi ako magma-manage ng time ko. So parang yun yung parang iniisip ko noon, ina-assess ko, kung itutuloy ko to, pwede. Kaya nag-message ako sa'yo, coach. Sabi ko pa, hi Bels, parang ganyan pa. Ganito kasi yung situation ko, yung message ko sa messenger. Meron akong 2 anak, 7 years old, tas 2 years old, tas wala kaming house helper, ako lang lahat. Tas, kaya ko ba yung course mo? Yun yung agad na ko kasi gusto ko malaman kasi baka naman may nasalihan din kasi ako na medyo demanding din, yung 1 month lang na freelance. Hindi ko Kasi kinaya. nakalagay dun sa FDA is in just 30 days. Oo, di ba? Kaya naisip mo na 1 month din siya. Pero meron ako yung sa isang freelancing din, yung meron siyang parang 30-day, tas parang everyday may mga Zoom meeting, tas may mga calls, ganyan. Hindi ko kinaya rin yon yung 30 days na yon. Though mura kasi yun parang 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 upsell nila dun sa yung sa full year nila na freelancing course. Itinry ko yon, pero hindi nga naging okay. So parang ito na nga, minessage kita. Tapos yun, tapos nag-reply ka kaagad. Kaya parang sabi ko, okay to Parang kasi, siyempre, yung iba. So magre-reply na ako lagi. Oo, di ba? Kasi yung iba, pag minessage mo, parang ang tagal mag-reply, tapos parang hindi rin, iba yung feeling. So parang nung nag-reply ka, sabi mo sa akin, kaya, basta bigyan mo ng 1 to 2 hours a day. Parang ganyan yung reply mo sa akin. Kaya mo siya matapos kasi, kumbaga self-paced naman siya. So, recorded videos. Parang, ibig sabihin, parang inisip ko, kaya ko to. Sunod na message ko sa'yo, sinabi ko sa'yo na nag-enroll na ako, na nagbayad na ako. Kaya parang, yung time na yun na talagang sabi ko, itutuloy ko na to. Parang, meron kasing may laman yung PayPal ko. Nung meron akong friend na nagpagawa sa akin sa branding niya, hindi ko ginagalaw yun. Yun yung pinang-enroll ko sa'yo. Kaya sabi ko, gamitin ko to para maka-enroll ako. Tapos nung nag-start na yung Batch Infinity, lagi pinagpe-pray ko yun. Sabi ko, ang galing naman, Infinity pa yung yung batch namin. Sabi ko, sana Lord, parang eto na yung, ayoko na nung yung pala, nag-enroll din ako sa isang panel, pero walang accountability call, walang mga ganon. So more on, lang talaga siya, parang tuturuan kanya kung paano yung skill na yon. Parang hindi masyado siya nakatulong sa akin. Yung sa iyo kasi, yun nga, may accountability call, pag may problem, madali ka, may Discord, tapos meron kang pwedeng mag-message, tapos may mga coaches, si Coach Cristel, si Coach Leia, yun nandun sila palagi pag may mga questions. Kaya yun yung feeling lang talaga na yung community ba, yung iba. So kaya din, tas may batchmate pa ako na, hello kay Alvin. Yung batchmate ko na yon, si Alvin. Ang sipag-sipag niya. Alvin. Ang sipag-sipag niya. Nape-pressure talaga ako personally, nape-pressure ako sa kanya kasi syempre sa gabi lang ako gagawa, siya parang sa araw siya gumagawa. So naka-challenge 1, 2, 3 na siya. Hindi pa ako nakaka-post. So parang kailangan ngayong gabi. Kaya nag-set talaga ako ng oras sa gabi. Pag tulog na yung anak ko, yung 2, doon ako nag-start mag-module.
Tapos yun, sasabayan ko na gawin yung challenges. So yun, hanggang sa natapos ko yung mga challenges. Tapos yun, so parang nakakatuwa din kasi dun sa EFDA. Tuturuan ka rin niya mag-client hunt. Yun yung yung maganda. Kasi syempre, di ba, wala akong maipakitang portfolio. Pwede kong pakita yung resume ko na chemical engineer ako. May experience ako sa pharmaceutical manufacturing. Yung mga ganun, yun yung meron ako. Kaya parang sabi ko, syempre, pag kukuha ko ng client, hindi ko naman sasabihin chemical engineer po ako. Hindi naman ganun di ba? Parang iba na yung sa funnel. Kasi talagang kailangan, yung skill na yun na yung expertise mo. So, yun. So, kaya nakakatuwa talaga na wala akong alam. Tapos, ginawa ko lang yung nasa module. So, Tapos, ano yung naging pinaka-motivation mo para i-pursue tong freelancing? ayun, kasi sa akin, yung yung parang self-fulfillment din. Yung motivation ko na parang may gusto, pero parang meron akong gusto sa sarili ko na hindi lang palaging parang, syempre gusto mo nag-grow ka din. Tapos hindi rin naman, parang ako, maghapon na yung mga anak ko, tapos yung bahay, magluto, yun naging parang, yun na yung parang schedule, yung paulit-ulit na Pinaka-routine routine, mo. yun, routine. Paulit-ulit yung routine ko. Kasi iniisip ko sa sarili ko, ano pa bang kaya kong gawin? Kasi kasi sabi ko, baka kaya ko rin yan. Parang ganun yung inisip ko. Kahit chemically, parang out of line. Actually, out of line talaga. Yung mga friends Layo ko, nga. may message ako, Len, ano ba yan? Parang yung husband ko din, may mga magme-message ako, magtatanong sa kanya, ano ba yung ginagawa ni Len? Parang ganun yung tinatanong siya. Syempre yung husband ko din minsan, hindi rin niya ma-explain. parang, parang hindi niya talaga ma-explain kung ano yun. Pero minsan, tuturuan ko siya, ganito yung sasabihin mo. Kasi ang dami talaga nagtatanong. Parang ano ba yung ginagawa ko? Kasi nga, imagine 11 years nasa production ako, gumagawa ako ng gamot. Yun yung alam nila na ginagawa ako. Kaya marami nagtatanong, ano ba yun? Yung parang, Tapos out of nowhere, biglang iba na. diba? Kasi syempre, kailangan nating mag-optimize ang profile. Yun yung worry ko. Sabi ko, pag nag-optimize ako ng profile, alam ko, sigurado ako, maraming magtatanong sa akin. Kasi, licensed chemical engineer ka, di ba? Ano yung funnel? Siyempre sa laboratory, yung funnel, Yung yung paano? di ba? So parang, ang hirap. Parang iba out of line talaga. Pero yun nga, sa akin kasi parang nag-e-enjoy ako. Nung nag-start pa lang ako dun sa module, nag-e-enjoy ako dun sa ginagawa ko, yung pag-design. Kaya parang sabi ko, kung nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko, hindi siya burden na parang itutuloy ko lang siya, tuloy-tuloy lang kasi nag-e-enjoy ako. Yun yung parang ko din na nag-push din sa akin talaga is yun nga na hindi ako maging stagnant. Yung parang meron akong ibang natutunan. Tapos after nga nung ClickFunnels, nag-enroll ako ulit nung Kajabi. Yung parang nag-upskill ka din na alam mo sa sarili mo na meron kang gustong marating. Tsaka, syempre, monetary. Syempre kasi ako, ilang taon na rin ako na hindi nag-work. Kasi, tas inisip ko din sa church namin, parang gusto ko rin maka-share, yung ganon. Ilang taon din na parang hindi ako nakakapagbigay ng tithes, yung mga ganon. Meron akong parang kabigatan sa puso ko na gusto ko magbigay, pero kung housewife ako, parang hirap. Diba? Parang at least kung meron akong parang ibang ginagawa or may freelance work ako, pwede. Meron akong pwedeng source ng income. Yun yung talagang nag-push sa akin na yun, ituloy ko siya. Meron nga talagang gano'n 'no. Merong iba na alam mo 'yun, yung meant to be na maging, housewife na hindi nila dinadamdam na nasa bahay lang sila na wala silang ginagawa. Meron namang iba na na yung tipong mas iniisip nila na graduate ako sa ganito, tapos biglang magiging housewife ako and then, after nun nasaan na yung diploma ko? Yung parang gano'n, 'di ba? Kasi actually, I coach, ang iba, iniisip ko eh. din,
pag lumaki na yung mga anak ko, Mm. parang kunyari nag-stop ako, ta's pag malaki na sila, so wala na akong ginagawa. Pag nag-work ulit ako, parang ang hirap ulit magsimula. Yung parang gano'n yung Mm. iniisip ko eh. Kaya parang minsan, syempre hindi na magkukuskus ka ng CR, lilinis ka ng CR, kemeng ako eh. Parang yun, pag binibiro ko nga yung mga kaibigan ko, kemeng ako, pero ay, ganun yung ginagawa ko. Pero syempre, labor of love talaga. Kahit mahirap, may times lang talaga na parang nag-self-pity ka, parang hindi mo, parang nakikita mo kasi yung mga iba mong kaibigan or kaklase, ganito, ganyan. Mm. Pero yun nga, parang sa akin kasi iniisip ko na lang, in the future, kumbaga para sa mga anak namin, kumbaga blessed din sila na lagi halos lahat ng oras kasama nila yung parents nila. Parang yung husband ko kasi ngayon work from home, pero at least ako hanggang sa kaya namin talaga na nandito ako sa bahay. Yung time na hindi sila maghahanap ng Mm. parang may program, wala yung parents, ang uma-attend, yaya, or lola, yung mga Oo, ganon. iba pa rin talaga Oo, kapag kaya kapag sabi ko, nasa paligid lang yung parents, kahit isa oo. lang, 'di ba? Kaya ako din kasi, parang lumaki ako na housewife yung mom ko. Parang Mm. ngayon ko na-appreciate yung kumbaga yung sacrifices niya. Tapos yun, ngayon na ito na yung pinagdadaanan ko ngayon. Parang sabi ko, naging successful naman kami magkakapatid. Kaya yun yung inaano ko na magiging maganda rin naman in the future yung magiging result nung sacrifice na ginagawa ko. Kaya parang yun na lang yung lagi kong iniisip na para sa mga anak namin yun. Yun. Gano'n talaga 'no, kapag nanay ka na iba na yung nagiging priority, iba na yung mga Oo. decisions, hindi lang para sa sarili mo, para na mismo sa anak, 'di ba? Totoo. Kaya nga, Naging iba okay na. itong freelancing talaga, coach, kasi kung nasa bahay, kayang-kaya mo gawin. Talaga, may time ka na sa family mo, makaka-work ka pa. Kaya yun yung talagang nakita ko sa freelancing na advantage talaga. Meron ditong nag-comment, hindi ko sure kung question mark ba 'to, question mark. Sabi puwede day shift, ano 'yun? Kung puwedeng day shift ang freelancing, 'yun ba yung question? Can you Baka ano answer question that? lang. Oo naman. Wala naman. Pinakamaganda yon, day shift ka. Kasi ikaw na magmamanage ng time. Hindi kasi siya katulad nung parang meron kang client na magta-time in ka, magta-time out. Hindi kasi ganun yung sa funnel. Di ba? Kasi yung funnel designing, siya talaga per project. So, ikaw mag-manage. Kunyari, masipag ako ngayon. Tapos yung anak ko malaki-laki na nandun sa friends niya. Tapos yung isa nandun sa lola. Nasa bahay ako mag-isa. Pwede ko tapusin yung project na yon sa yung Tuesday, Wednesday. Relax. May outing kami. Yun, yung parang kaya mo i-manage yung time mo na alam mo na kung kailan mo siya kailangan gawin, kailan mo kinumit sa client mo. So, pag binigyan mo siya ng time or nag-advance ka, so ibig sabihin, may time ka para sa family mo. Yun, ganun yung funnel. Unlike kasi yung iba kasi, halimbawa yung VA, di ba may mga Oo, sobra. schedule, May schedule ta's minsan may magta-time in, may time time out. in, may time Oo. out, yun. Yun yung nakita ko, hindi ako pwede sa ganun. Kasi nga, patulad kanina, parang kailangan namin kumain ng maaga. Kasi 8 o'clock tong live natin. So yun, so kailangan may mga ganung mag-adjust kami kasi nga, may mga schedule. Pero kung normal na, ako lang, yung wala talagang schedule, yung normal namin na routine, tapos patutulugin ko yung anak ko, saka ako mag-start mag-work. Yun, ganun yung routine ko. Ito may question pa siya ulit. Sabi niya, "Ano po ginagawa sa funnel?" Ayan, kaya mo na yung sagutin. Kasi more on siya, yung funnel, ako kasi sa mga coaches ako. So, may mga may mga program na para makakuha sila ng for example, mga students. Yung funnel, nagdi-design kami ng funnel. So, nandun yung kung ano yung i-offer nila. Nandun din yung mga, for example, may mga
mga pain points, ano ba yung kailangan mong i-solve. So, ano yung magiging output? So, nandun lahat ng mga information. Tapos sa dulo kasi, or meron siyang mga call to action na pupunta dun sa, for example, mag-subscribe siya. Pero syempre, meron tayong ginagamit na parang pang opt-in na, for example, free masterclass or free book. May mga ganun silang ino-offer. And then, after nun, pag nag-opt-in na sila, makakakuha sila ng mga, for example, emails, yan. Pwede din silang mag-upsell. Meron silang upsell ng program nila na mas madami yung mas maraming lessons, ganyan yung buong lessons. Kasi minsan yung patikim lang yung binibigay kasi ng pag sa start, parang patikim lang parang bait para makuha mo yung person na yon. Yun yung ganun siya eh. So, ang maganda kasi dito, nag-increase talaga siya ng sales ng mga clients natin kasi pag nakita nila yung value, for example, yung isang pumapasok na customer, nakita niya yung value nun, nakita niya yung struggle, or nakita niya yung after nito, ano naging result sa mga, kasi may mga testimonial din eh, ano naging result sa kanila, mafe-feel nila yun eh. Sumasali sila. So yun yung nagiging way para makakuha sila ng mga mag-generate sila ng sales. Yan. So in Yun. other words, for Michi, tumutulong si Mami Eleanor sa mga coaches para makapag-generate ng leads at saka ng sales dun sa kanyang mga client. So yun yung ginagawa ng funnel. Oh, So, nag-design tayo. So, medyo yun, talagang valuable yun para sa mga sa mga clients ni Eleanor kasi nakakapit doon yung sales. So, kung mabigyan ng result ni Mami Eleanor yung client niya, so, edi ibig sabihin, mas happy yung client, syempre. And then, more recommendations naman ang makukuha ni Mami Eleanor. 'Di ba? Yun, oo. So, speaking of recommendations, wait lang. Bago yun, ito yung question ko pala. Di ba, nawalan ka ng work, and then after nun, nag-transition, unti-unti ka na nag-i-start mag-freelancing. So, nagkaroon ka ba ng struggle along the way? During those times, yung may na-encounter kang mga struggles or any challenges habang nag-start kang mag-freelancing, habang nag-start ka na yung mag-transition talaga from, di ba, housewife and freelancing? Actually, coach, ang struggle ko lang talaga yung sa time. Kasi yun talaga yung nagiging parang challenge sa akin. Kung paano ko siya i-manage. Kasi nga, sa araw, busy ako. Parang, ang lagi ko excuse pag sa gabi, pagod na ako. Yun yung... So, dumating sa point na yun, yung ginagawa, actually, ginawa ko rin yun eh. Yung talagang puyat. Oo, coach. Puyatan sa simula. Nung nag-start ako, around 9, yan, tulog na yung dalawa kong anak. Doon ako magsa-start. Minsan natatapos ako kasi sa totoo lang, coach, hindi ko namamalayan yung oras. Kasi nga, nag-enjoy ako dun sa course mo na. Maabot ako minsan ng 1, ng 2. Yan. Parang ginawa ko lang naman Monday. Kasi nga, yun yung sa natin, Saturday, Sunday, hindi ka mag-work. Pahinga mo yan, time para talaga sa family yan. Diyan din ako nagpapahinga. Kaya Monday to Friday, may mga times talaga, coach, na umaabot ako ng madaling araw, yun. Pero ang lagi kong, dapat mag-vitamins ako. Kasi syempre, mahirap. Pag magkasakit ako, mahihirapan kami. Tapos, sa hapon, nagnanap kasi yung bunso ko.
ang ginagawa ko, sinasabayan ko siya. So pag nag-nap siya, magnanap din ako para pag sa gabi, kaya ko Gising talaga, ka. gising ako, nakakatrabaho talaga. Yun. Ganun din talaga yung naging strategy. Kasi ganun din ako nung nag-start, talagang puyat. Siguro lahat naman talaga na nagsisimula, na gusto talagang magkaroon ng result, is pinagpupuyatan yung mga lessons, kung ano mga resources ang meron ka, talagang pinagpupuyatan mo siya hanggang sa ma-achieve mo yung talagang goal mo, 'di ba? Oh, lalo na nung So, nag-start talaga, coach, kasi yung ClickFunnels, bagong-bago sa pandinig ko yun. Yung parang, wala, iba talaga yung, kasi iba talaga yung ginagawa ko sa, sa corporate. Ibang-iba. Kaya talagang nag-exert ako talaga ng effort para, kasi nga, syempre, kung wala kang alam, kung hindi ka magpa-practice, mahihirapan. Ako sa sinasabi ko yung sarili ko, kung hindi ko gagawin, kung hindi ako mag-take action, ako din yung mahihirapan. Kasi paano ko haharap sa client kung hindi ko naman naiintindihan yung proseso, yung parang ganon. So yun. So talagang effort talaga, coach, hanggang madaling araw. Yun. sabagay kapag na-e-enjoy mo naman kasi yung ginagawa mo, hindi mo talaga nararamdaman na yung pagod or yung oras, hindi mo nararamdaman. Especially kung client work na, hindi mo nararamdaman na nagtatrabaho ka kasi gusto mo yung ginagawa mo. 'Di Totoo. ba? Parang naglalaro ka na lang. Tapos pag nga nag-send ako ng email sa client, bago ko matulog, titignan ko, nag-reply na ba siya? Nagandahan ba siya? Yung laging ganun na, nagandahan ba siya? Screenshot ko yun. Ang ganda ng ang sarap ng feeling kapag napuri ka talaga ng client, Oo. 'no? So, teka lang, meron ditong ah, meron ditong, sabi niya, "Alin po sa course ang inavail po, ma'am?" Hmm? Nag-start ako, FDA. Mm. Tapos nung natapos na ako sa FDA, nag-open si coach ng Kajabi. Nag-enroll din ako sa Kajabi para tamad kasi ako mag-aral mag-isa, yung mag-YouTube, ganyan. So parang nagustuhan ko yung style ng modules ni Coach Bebs. Kaya sabi ko, most probably, ganito din yung magiging style ng module niya sa Kajabi. Eh yun yung gusto ko na, yung may challenge na gagawin Mm. mo, ikaw talaga mag-execute. Iba kasi yung nanonood ka lang eh. Tapos pag pinapanood mo, tapos wala na, parang gawin mo o hindi, yung coach, wala nang pake. Yung parang gano'n. At Oo. least, ito kasi, may challenge na kailangan mong i-post. Tapos sabihin ko sa husband ko, hindi pa ako nakapag-post. Yung mga kaklase ko, nag-post na. Sabihin ko, mamayang gabi, mag-work ako kasi kailangan kong Kaya nag-post ako, challenge 1, 2, 3, sabay-sabay kahapon. Nagulat nga ako dun, eh, sabi ko, ano ba 'to, mga pinag-iipunan muna yung mga challenges bago ipasa." Ayun. Okay, so ito, another question is, sa freelance, ano yung pinaka-best thing about freelancing? What do you think is the best Oo, kasi thing about freelancing? yun nga nabanggit ko din kanina, sa freelancing kasi, ikaw nagmamanage ng time mo. Lalo na sa funnel, sa funnel designing, ikaw nagmamanage ng time. Yes, Tapos, kasi hindi kasi lahat ng klase ng oo, freelancing hindi lahat is ng freelancing ganon. Meron talagang may sa night nag-work, may mga ganon na freelancing. Kaya, yung ito, specifically sa funnel, ang talagang nakita ko, yung time freedom talaga. Kasi nga, pag most of the time kasi, nandito kasi ako sa Silang Cavite, tapos pumupunta kami sa Los Baños, yung doon sa parents ko, yun, parang kaya namin pumunta, tapos pag-uwi, saka ako mag-work, yung mga ganon. Yung nagagawa namin, yung may oras ako yun nga, may oras ako sa family ko. At the same time, yung monetary din. Kasi mm. ang funnel kasi per project niya, ang turo kasi ni coach, wag kayong mag-accept ng less than $1,000. Laging ganun yung niya, instruction niya. Pag accountability call, wag kayong mag-accept ng isang project na, yun, kaya parang yun yung tumatak sa isip ko. Ayun, sa funnel, ganun kasi, kaya nating sumingil ng minimum 1,000 kasi nga, yung result nun sa client natin, times ilan pa
per student na mag-enroll sa kanya. Maliit lang yung binabayad niya sa atin, tapos pwede niyang gamitin yung funnel na yon for ilang months or ilang years niyang gusto. Yun lang, kahit hindi niya baguhin. Di ba? Tuloy-tuloy lang yung pagkuha niya ng sales, ng leads, ng sales. Kasi ikaw, one time ka lang yung paggawa mo lang kaya hindi talaga nakakahiya na yun talaga yung i-offer natin na sa kanila, na rate. So, meron akong itatanong sa'yo. Actually, curious talaga ako doon. Paano ka nagkaroon ng very first client mo in funnel? Ayun. Kasi dun sa FDA kasi, meron diyang module na client hunting. Siyempre, optimize ka na ng profile, yung mga ganyan. Tapos, yung mga ginawa sa challenges, yung challenge 2, 3, 4 yan na yung ginamit ko na portfolio. So yun, lagi nga sinasabi ni coach, pag natapos nyo yung challenges na to, hindi yung sasabihin na newbie kayo. Expert na kayo. So yun yung parang tumatak din sa isip ko. Expert na ako. Kaya ko tong gawin kasi nagawa ko yung lahat ng pinagawa ni coach. Tapos, ang nando sa module, mag-offer ka muna as parang pro bono. Hanap ka ng pro bono client mo, which is free, na pero syempre hindi naman buong funnel yung i-design mo. One page lang na free. Tapos, in exchange ng testimonial. Kasi syempre, para ma-build mo yung portfolio mo, maganda rin na may testimonial ka. Kasi baka gawa mo lang yan. Pero may nagandahan ba dyan? May nagustuhan? Meron bang nakagusto dyan? Yung parang ganon. Syempre, yung testimonial, yun yung magpapakita na ginawa niya ako, tapos ito yung naging result, happy ako. Yun yung maganda kasi talaga na maipapakita natin sa mga future clients natin. So yun, so dun sa client hunting, so meron akong isang Facebook group na nag-post ako doon na kung sino yung naghahanap. Ang ano ko kasi is, sino yung meron ng existing ClickFunnels? Kasi syempre, pricey kasi si ClickFunnels. So hindi mo naman siya pwedeng i-offer kahit kanino. So, ang ano ko talaga is, sino na yung may existing funnel using ClickFunnels na gusto magpa-redesign. So, yun yung ano ko, yun yung naging statement ko dun sa post ko na pwede kong i-redesign for free in exchange ng testimonial. Yun. Tapos, dun sa isang Facebook, marami akong Facebook groups na pinost yun. Tapos dun sa isa, nung pinost ko, nag-message siya sa akin, sinend niya sa akin yung email niya. Tapos yung sinend niya yung email niya, in-email ko agad siya. So parang sinabi ko, nag-introduction ako, na ganito ako. Sinabi ko din, naging honest din ako na new lang ako sa freelancing, specifically sa funnel designing. Pero willing ako na parang gawan siya ng i-redesign yung page niya for free in exchange ng testimonial. Tapos nirequest ko pa nga video testimonial. Medyo mas maganda kasi yung impact nun. So yun, so nag-discovery call kami. Tapos pinakita niya sa akin yung page niya, yung funnel niya. Siya lang ang gumawa. Yun yung siya lang yung gumawa, tapos hindi siya happy. Parang ginawa niya, sobrang tagal niyang ginawa. Tapos yun, tapos sabi ko, i-redesign ko yung isang page. So yun, so ginawa ko siya. Mabilis ko lang din siya ginawa. Tapos na nagawa Like how many days ba yan? Isang araw ko lang siya natapos. Tapos, ang ginawa ko pa, yung isang page na yun, kasi medyo mali kasi yung gawa niya na magkakasama na siya sa isang page, hiniwalay ko pa yung inayos mo siya. Oo, inayos ko siya. Kaya naging 2 page. May opt-in, tas sales page. Kaya naging 2 yung ginawa ko sa kanya. So yun, so nung natapos na, in-email ko siya, pinresent ko sa kanya. Tapos nagulat siya. Kasi pati yung mobile view, in-optimize ko din. So nung nagawa ko na siya, nagulat siya, tapos ang bilis ko daw ginawa. Tapos yun, tapos sobrang natuwa siya. Tapos sabi niya, meron siyang 3 pages pa na, syempre page 1 lang yung ginawa ko. May yung page 2, 3, and 4. Sabi niya,
ano na rin niya, papa-redesign para umalign yung design ko dun sa first page, dun sa 2, 3, and 4. Tapos yun, tapos sabi niya, bigyan ko siya ng proposal. So nag-draft ako, meron din kasi si FDA na pwede mong sundan na pwede mong proposal na is-submit sa mga client. So yun, sunundan ko lang yung kay coach. Tapos, ang in-offer ko sa kanya, 1,000 doon sa 3 pages. Hindi ka ba kinabahan? Usually kapag Kinakabahan ako doon. Kasi parang isip ko, 1,000. 1,000, okay lang kaya? Tapos nung binigay ko yung, kasi di ba doon sa natin, meron tayong 2 option sa payment. Isang, before pa lang mag-start, 100% na agad yung payment. Tapos yung isa, 50-50. Tapos yun, tapos sabi niya, ang ibabayad niya, yung option 1, yung full payment agad bago mag-start. Imagine, parang wala akong portfolio na pinakita sa kanya. Nag-free lang ako sa kanya ng isang page, pero nandun yung trust niya. Nandun yung trust niya sa akin na magagawa ko yung remaining pages for 1,000. Kaso nga lang, syempre, hindi ko agad na receive yung payment kasi sa PayPal siya nagbayad. May 21 days na holding period kasi bago ako sa PayPal. Ayun. Tapos, bago kami magsimula, bago kami mag-day 1 dun sa project na yun, nag-email siya sa akin na ini-introduce niya sa akin yung coach niya. So nagulat ako, parang ini-introduce niya na ako yung gagawa ng funnel, nagre-design ng funnel niya, tapos i-continue ko, ganyan. Tapos nag-email na sa akin ng hiwalay yung coach niya. Tapos nag-discovery call kami. Tapos pinakita niya sa akin yung gawa din niya, siya lang din yung gumawa. Tapos sabi niya, kaya mo ba itong i-redesign? Hindi siya ClickFunnels coach, pero pareho siya ng ClickFunnels. Parang parang specific dun sa business nila, 10x advantage. Pero parang ClickFunnels din eh. Yun, tas nung sinabi ko kaya ko siya, ang binigay ko sa kanya actually na rate dun sa lahat ng gagawin ko, 2,000. Hindi niya tinanggap. Sabi niya sa akin, 1,500 lang ang budget ko. Tapos parang sabi ko, anong tanggihan ko pa to? Sabi ganyan. Redesign lang naman. So, parang yun na din naman yung nandun. Pagagandahin ko na lang siya. So parang tinanggap ko na din yung 1,500. So yan, kaya nagsabay silang dalawa. Nung first month ko, ayun, pero siyempre, so ROI ka na agad. oo, sobrang, laki ng, na return sa akin doon sa enrollment natin. Kaya parang inisip ko nga, medyo takot pa ako nun, coach, kasi nga, bago pa, ang ginawa ko, di ba 1 month, usually 1 month, ginawa ko siyang 6 weeks. Kasi syempre, para meron pa akong allowance. If ever magkaroon ako ng problema, ganyan. Kasi yung isa, yung redesign, yung 1,500, walang automation yun. As in, design lang. Wala kang gagawin na iba. At least hindi ka problema kung walang automation. Diba? Tapos yung dito naman sa una, yung talagang original ko na client, ayun, meron siyang email automation na Aweber. Yun, inaral ko din. Kasi, syempre, kailangan ma-execute ko yung mga sa email niya. Yun. Tapos, nung natapos ako, actually, ang end talaga namin, June 13 at saka June 20. Medyo maaga kong na-submit sa kanila yung natapos ko. Tapos, itong first client ko, yung original client ko, nag-message sa akin na meron pa kaming next project. Wow. So, parang nakakatuwa. Tapos sabi niya, may mga iba pa akong i-refer sa'yo. Sabi niya, pero siguro sa next month, parang ganyan. So kagabi, nag-call kami kagabi noon, nung first client ko. Tapos sinabi niya sa akin na may hinihintay lang siya na mag-enroll dun sa sa class niya. Mag-start kami. Pero yon, sabi niya, magre-rest muna siya ng July, August. Sabi niya, August tayo mag-start. Sa akin naman, okay din. Actually, kasi yung gusto ko rin yung may period na medyo magpapahinga. Kasi nagkakajabi ako. Tapos nag-enroll din ako kay Coach Cristel. July. Kaya parang ko din na okay din kasi parang medyo nag-upskill ako ngayon. Pero tuloy-tuloy pa din na medyo
pag may pumasok na client, so okay lang din naman, welcome. Kaya yun yung ano, inaano ko rin sa sarili ko na sobrang blessing. Sabi niya nga kagabi sa akin, meron talagang meron talagang parang pinagpe-pray niya, sabi niya, pinagpe-pray niya na meron din siya para gamitin siya para ma-bless yung ibang tao. So yun, so parang sabi niya, sa tingin ko ikaw yun. Sabi niya, ikaw yung na-bless, sabi niya gano'n. Kaya parang ako din, so parang thankful din ako sa kanya kasi sabi ko nga kung hindi dahil doon, yun yung siya yung naging reason doon sa second client ko. Tapos yung next project, parang siya pa din. Kaya talaga, parang blessing din talaga yung I think magtatagal pa talaga yung connection yung dalawa oo, kasi tapos ang plan may niya kasi, trust na siya sa'yo. oo, push kasi ang gusto niya, yung binigyan niya ako ng access dun sa program niya. Binigyan niya ako ng free Wow! Ang access. galing. Tapos sabi niya, sige itry mo kung okay sa'yo. Tapos ang inaano niya nga, binigyan niya ako 1 month. Tapos sabi niya, kung okay sa'yo, ang inaan niya kasi exchange kami ng parang bigay niya sa akin 1 year nung program niya, kapalit nung service ko sa kanya. Parang medyo hindi ko pa kaya i-accept yung gano'n na offer ngayon. Kasi syempre, medyo kailangan ko rin monetary. Tapos, parang hindi ko pa, pati yung ano niya kasi is more on marketing. Sabi niya, makakatulong yun, mag-i-market mo yung sarili mo, parang gano'n. Sabi ko, sa ngayon, sabi niya nga baka daw ako na yung sumuko sa client na madaming pumasok. Yun nga, yung hindi ko rin kasi kilala ko yung sarili ko, hindi ko kaya na maging ganun din kadami. Sa akin kasi, dahil nga sa situation ko, sa ngayon, 1 or 2 clients, okay na ako. Parang gano'n. Siguro pag malalaki na yung anak ko, tapos face-to-face na, kasi ang hirap nung online yung anak ko, nakatutok ako minsan. Ganun talaga. Meron Titingnan. talagang freelancers na kagaya mo or Mm-mm. kagaya ko din na limit lang sa client na hindi kagaya nung iba na sige lang ng sige na tanggap ng Accept tanggap ng ng accept. Hindi ko project. kaya Oo. coach yung gano'n. Mm. Kaya Kasi sa akin, oo. lang, 1 or 2 lang, okay, happy na ako doon. So, parang gano'n. Tapos may isa pa akong pro bono na naginawan na client. Actually, ito, sobrang bago talaga yung ginawa ko, yung hindi ko, parang pinag-aralan ko kasi naka-integrate yung Calendly niya, tapos meron siyang form, yung chat form, naka-integrate din. Inaral ko talaga siya. Yun yung nagtanong din ako sa'yo, yung paano yung parang may quiz, parang Oo. ganyan. So meron siyang funnel na sinend niya sa akin. Sabi niya, gayahin mo to. Tapos gagawin nating template para sa mga students ko. Yun yung ano niya. So nung nagawa ko siya, natapos ko siya, ang problem lang na-hospital siya, tas yung mother niya na-operahan sa heart. So nung isang araw, nag-message siya sa akin, hindi daw niya ako nakakalimutan. Parang ganun yung ano niya. Parang minessage niya ako para malaman ko na hindi niya ako nakakalimutan. Tapos mag-testimonial daw siya. Sabi ko naman, okay lang. Sabi ko kasi nga, priority niya yung family niya. Pero yun nga, sabi niya, basta maging okay na kami lahat, yung mother niya at saka siya, yung template, kasi parang naging template na siya, tapos i-edit na lang siya based dun sa mga students niya, kung ano yung gusto nilang specific questions dun sa chat form, yung mga ganon. So yun, so parang yun na lang din yung nilook forward ko na possible client in the future, yung mga yun. Kaya yung network talaga, yun importante. Kaya sabi ko nga, importante rin yung gagawa ka sa simula, yung talagang best. Kasi yun yung magde-define nung magiging future mo. So yun. So, maganda din talaga na meron kang, sa freelancing, maganda na meron kang first experience. Parang nag-intern ka din. 'Di ba sa Oo. school, kapag gumraduate ka or bago ka gumraduate, kailangan mong mag-intern para magkaroon ka ng experience dun sa specific work. So, ganun din sa freelancing, kailangan mong magkaroon ng experience with the client kahit sa anong paraan. Kung kailangan mong mag-work for free, then you need to do it, 'di ba? So, speaking of that, meron na muna akong ipa-plug ng konting saglit na saglit lang. So, ipa-plug ko lang siya ng saglit.
So, ayan. Ang aking ipa-plug is yung ating funnel design workshop. So, last time nagkaroon na tayo ng workshop and now magkakaroon ulit tayo ng another workshop. So, this time it is 1 week workshop. So, to kickstart your freelancing career as a funnel designer, so ayan, you can join only until Friday. So, you can join at www.elitefunneldesignersacademy.com/kickstarter. So, ayan. If you want to enroll, so for example, mag-enroll kayo ng Friday, then supposedly dapat by Saturday is nandun ka na sa Facebook community where you will going to do the challenges. Kasi gaya nga ng sabi ni Mami Eleanor, nagpapa-challenge ako. So, dito sa workshop, syempre, magpapa-challenge din ako. So, kapag, for example, mag-enroll ka today, you will get access na agad dun sa workshop. I mean, dun sa recorded videos, and then start implementing those challenges on Monday. So, ang start talaga ng workshop is sa Monday, June 4, and then will end on June 4. Sorry, July 4 and will end on July 8. So, yon. So, again, if you want to join sa funnel design workshop, yung mga gustong mag-start ng freelancing as a funnel designer like Mami Eleanor, then you can join at www.elitefunneldesignersacademy.com/kickstarter. And another one is ito, is meron tayong early bird enrollment for Batch Legends. So, ayun. Sa Batch Legends, wait. So, yung Batch Legends, ina-open na natin yung early bird enrollment. And meron kaming early bird promo na 2,000 off, 2,000 pesos off when you pay in full. So, yon. And yung early bird enrollment is only open hanggang Friday. So, pwede kayong mag-reserve ng spot. You can go to www.elitefunneldesignersacademy.com/enroll. So, yeah. So, yun. Yun lang naman yung mabilis kong plug. And check natin ng konti yung ating comments. So, sabi ni El, ang galing mo daw. Thank you. Oh, 'di ba? Ang galing kasi sabagay kung talagang dedicated ka, yung tipong naka-focus ka dun sa ginagawa mo. Like for example, ang goal mo talaga is mag-aral and then magkaroon ng result, then magagawa mo talaga siya kahit within a month, 'di ba? Like si Mami Eleanor, ang nangyari sa kanya is nagkaroon siya agad ng result within a month. Is it within a month? And Oo. then meron din naman kasing iba na ang ginagawa is ang focus nila muna is aral, and then saka nila i-implement after nila pag-aralan. I mean, i-stack muna nila lahat ng knowledge bago nila i-implement next for example next month, ganun. Pero syempre, iba-iba naman kasi tayo ng strategy, like you, Mami Eleanor. Ginawa mo is inaral mo siya, and then at the same time ini-implement mo siya habang nandiyan pa. So, syempre iba-iba tayo ng way of ano tawag dito, yung paano natin ma-acquire yung skill or yung knowledge and then implement. Lagi naman kailangan kasi ng implement, 'di ba? Oo, kasi So, tingnan we natin need to dito sa practice. chat kung meron tayong questions. And yun. So, any advice for those na gustong mag-start ng freelancing?
Meron ka bang advice para sa kanila? Sa mga gustong mag-start ng freelancing, kasi laging ang tanong, kaya ko ba? Ayun talaga. Laging tanong, Paano? How po? kaya ko ba ganyan? Ikaw din, tanongin mo yung sarili mo, kaya mo bang magbigay ng oras? Kasi wala namang nagiging successful na hindi nagsasacrifice. Yun eh. So, kailangan meron kang time na ibibigay para, para matuto ka, para mag-implement ka ng mga kung ano yung dapat mong gawin. At the same time, para makapagbigay ka rin ng time sa client mo. Kasi kung hindi ka magbibigay ng time sa simula pa lang, baka yung sa client getting, hindi ka na rin talaga magiging successful kasi wala kang time. Yun yung Tapos, kailangan din, wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi magkakaiba tayo ng timing. Magkakaiba tayo. Meron kasi yung iba na frustrate. Halimbawa, meron na ako, tapos siya wala pa. Darating talaga yon. Kasi nakailang courses na rin naman ako na talagang nakita ko na parang bakit ako wala. Nandun ako nung time noon. Hanggang sa nare-realize ko, paano ba ako magkaka-client? Lagi akong pagod, laging may reason, laging merong dahilan. Tapos, hindi ako nagtitake action. Tapos, wala pa akong ganong skill. Yung parang yun yung ko, parang naging rin talaga na hindi ako makuha ng client kasi nga siguro para mahanap ko talaga yung skill na para sa akin, which is itong funnel design. Tapos, yung mga nasa funnel designing na nag-struggle sa pagkuha ng client, darating yun. Darating talaga kasi hindi ko ina-expect na makukuha ko yung first client ko. Na siya yung naging dahilan ng second client ko at saka mga next project. Yun. Darating, wag ka lang parang madadown. Mag-take action ka lang, lagi ka lang yung value posting para makilala ka, para malaman nila ano yung ginagawa mo. Darating talaga, makakakuha ka yung the one. Tapos, pag na-refer ka na, tuloy-tuloy na yon, ikaw na yung mahihirapan. Lagi lang, huwag mo Ikaw yung kakalimutan mahihirapan mag-handle. mag-reject ba Pero yan? syempre, lagi, huwag mo kakalimutan Mag-decline? mag-pray. Kasi ako bago ko mag-start, yun din, share ko din, bago ako mag-start mag-module, nag-pray ako, tapos bago talaga ako mag-DC, nag-pray ako. Kasi nga, syempre, yung guidance ng Panginoon, yun yung importante eh. Parang, pwede marami kang alam, pero kunyari, bigla kang kabahan, bigla kang talagang kailangan hingi talaga tayo ng tulong sa Panginoon para magawa natin yung best natin. Yun. Kaya, pag nandyan na take action ka, darating talaga yon. Wag lang kayong maiinip. Yun lang yun. Kasi may mga iba na naka 1 month na, 2 months na hindi makakuha ng client, ayoko na. Hindi ganon. Tuloy-tuloy lang. Or kung gusto mo mag-upskill ka habang wala kang client, yun yung gawin mo para ikaw din sa sarili mo, pwede ka, kasi nalilimit ka eh. Kung kunyari, ClickFunnels, nalilimit ka, yan lang yung pwede may offer. Kung mag-upskill ka, pwede ka pang maka-offer ng ibang platform. Lumalawak yung pwede mong maging, parang lumalawak yung possibility na makakuha ka ng mga clients mo. Yun. Kaya, yun lang, huwag kayong, madadown kung hindi pa nakakuha ng client. Kasi nga, darating talaga yun. Pag-pray lang natin. Darating yung para sa'yo. Parang love lang, no? Parang love lang. Kung sa'yo yun, darating yun. Oo, darating talaga yun. Hindi mo ina-expect. Yun eh. Parang hindi mo ina-expect darating sa'yo. Tapos, talagang, ayun lang, mag-pray lang talaga tayo. Ayun. So, anyone or meron ka bang gustong i-plug, may gusto kang pasalamatan, i-shout out, then it's your chance na. Ayan, thank you talaga coach kasi lagi ka na dyan kahit late night. Salamat. Pag may mga tanong, coach, paano ba to? Paano ba yan? Nandoon sa Discord, nandun din sina Coach Cristel, si Coach Leia. Sorry, Coach Leia, di na ako nakaka-attend ng AC.
Lolagot ka. Ayun, tapos, sa mga na-inspire, sa mga nanood ngayon, maganda na kung interested talaga kayo at may means din naman kayo para mag-enroll, enroll kayo sa EFDA. Or kung gusto niyo, samahan niyo na rin ang Kajabi para isang isang enrolla na kayo. Tapos, pwede niyo gamitin yung link, pwede niyo ilagay dun sa from a friend, dun sa Google form. Where did you hear about EFDA? Yun. Click nyo lang yung from a friend, tapos pag next nyo, mahanap nyo yung pangalan ko. Yun. Yun. Para sa mga na-inspire, ayan. Tapos yung may mga gustong tanong, pwede nyo rin ako i-message yung mga struggles, mga experiences ko, paano ako nagsimula, yung mga nahirapan ako, yung mga ganyan. Pwede nyo ko tanungin. May mga iba akong mga batchmates din, tapos may mga iba akong friends. May isa na nga nakita nag-enroll, husband nung dati kong office mate, yung Albarida ko yun. Yun, nag-enroll siya kasi tinanong niya ako, ma'am, pwede po ba yung asawa ko dyan? Sabi ko, oo, okay siya. Tapos may isa rin akong classmate, yung wife ko, pwede ba dyan? Tapos nagtatanong sila sa akin. Ayun, kaya parang sinasabi ko sa kanila, yung may mga nagtatanong kasi, meron ba yan sa night shift ba yan? May mga ganon. Yan, may mga questions sila. Ako naman, masipag-sipag pa ako mag-reply. Kasi Ayan, parang, re-replyan kayo ni oo, Mami nakakatulong din kasi Eleanor. yung nakakatulong. Nandun ako sa stage na pag may magtanong, basta alam ko, ayan, Masarap din kasi yung nakaka-give back ka, di ba? nire-replyan ko. Oo, coach. Kasi minsan nga may magtatanong sa akin, magsusorry pa. Hindi, okay lang. Happy to help. Laging ganon. Siyempre, lalo na ako, nag-start din ako na naghahanap ako ng community. Yung meron ka agad na yung malalapitan. Kasi may mga ibang courses na hindi ganon eh. Dito kasi nakita ko talaga yon, yung parang kahit mga commentees mo, may tinanong ka, sasagot. May mga ganon. Lalo na yung may mga experience na, yung parang maganda yung community. Nagtutulungan, yon. Kasi parang lahat happy na may mga wins. Kaya dun talaga, yun yung na-appreciate ko talaga sa EFDA. Yon. So, ayan. Ulitin ko lang yung sinabi ni Mami Eleanor. So, kung i-avail nyo daw yung ating early bird promo, so again, yung coupon code is LEGENDS, and then sa enrollment form, pipiliin nyo daw yung from a friend, tapos hanapin nyo yung pangalan niya, Eleanor Mark Cruz. Cruz. So, yon. And then, pwede nyo daw siyang i-message at kung meron kayong questions about freelancing, wag lang love life. Wag lang love life. Huwag naman yun, coach. So, ayan. Sabi ni Donna Marie, thank you for your inspirational message, Sis Eleanor. Hopefully, mag-take action na din ako. Oh, go! Take action ka na, Go. Donna Marie. Kasi kaya nyo, kasi kaya ko eh. Yung oras ko lang, gabi, 9 hanggang 12 o 9 hanggang 1. Ilang oras lang yun. Kaya nyo yun. Lalo na yung mga single pa dyan. Nako, Ayan, talaga. Walang dahilan para hindi Walang nyo kaya. dahilan, oo. Tama yun. Walang dahilan na hindi makapag-freelancing or Basta gusto nyo. sabihin na walang time kasi single. Mahirap kasi Single ka. kapag mommy ka, 'di ba? Tapos ikaw pa yung sa mga anak mo, talagang struggle talaga yung time management eh. Tapos gusto mo pa ng freelancing business kasi pag freelancing it's business eh. Hindi siya yung totally nakagaya ng mga virtual assistant, yung mga VA na talagang nagta-time in, time out. Para kang parang Nag-office nasa ka din. oo, nag-o-office ka din. Work from Although, home. Parang ganon, di ba? at saka na-experience ko din yun eh, yung tipong, although sabihin na lang natin na maluwag sa'yo yung client mo, pero bibigyan ka pa rin kasi niya ng limit eh, ng time limit na, okay, within the day dapat for let's say
8 hours ka a day. So, hati-hatiin mo paano mo gagawin yung 8 hours a day. O kaya basta may time in, time out. Minsan meron pa ngang screenshot, eh. Gano'n. 'Di ba? May screenshot pa yung ano, lalo na kung ano, kung sa Upwork may nagsabi, hindi kasi ako nag-ano, hindi pa ako nakagamit or nagkaroon ng client sa Upwork kasi naka-ban ako sa Upwork. Kasi oo, hindi ako nagkaroon ng account sa Upwork kasi, at first pa lang is ewan ko, hindi ako na-accept sa Upwork. Ang hirap ma-accept, eh. Tapos ano, may nagsabi lang sa akin na ang taas daw ng ano, ng I mean may kaltas si Upwork. Tapos kapag dun ka nakakuha ng client is meron pang, so bukod dun sa kaltas, yung tipong, yung 'pag time in, time out mo is ano, may screenshot, gano'n. Kaya yun. Hindi puwede sa'kin yun, coach. Hindi rin sa'kin puwede yun. Lalo na ano, may iba kang ginagawa, siyempre nandiyan yung Facebook, kaya naman bigla na lang ano, may message sa'yo na importante, makikita sasabihin sa'yo ng client mo, "'To nagfe-Facebook lang 'tong assistant ko, ano ba 'to?" So, wala ka na agad na trabaho, gano'n. Ang hirap. So, ayan. So, thank you so much ano, Mommy Eleanor sa ano, binigay mong idea sa kanila. Actually, yung sinabi mong ano, um, sinabi mong strategy, yun din mismo yung pinapagawa ko at ipapagawa ko during the 1 week workshop. Kaya kung sino man yung gusto na umattend or mag-join dun sa workshop, yun nga, mag-join na kayo until Friday na lang yung enrollment dun sa workshop. Okay? Yan, mag-join kayo, hindi kayo magsisisi kay Coach Beth. Mm. So, ayan, nandyan lang sa ating ano, sa ating comment section yung link ng workshop. Pero kung ayaw nyo naman ng workshop, kung gusto nyo naman magdiretso na agad dun sa course, sa FDA course, then andyan na din yung link. So, ayan. Thank you so much talaga, Mommy, for your time. I know na sobrang nag-adjust ka ng ano, ng time para lang dito. Nandun ang Ayan. anak ko sa husband ko. So, ayan. Thank you so much again. And I hope to see you again next time sa live sessions natin, guys. Kasi medyo na-tight yung schedule ko. Kaya let's see kung magkakaroon tayo ng another session sa Freelancing Diaries. By the way, magkakaroon pala ng upcoming summit. So, expect that yung announcement about the summit. So, marami tayong speakers for the summit. Nandun, actually, global speakers. So, nandun sina John Pagulayan, nandun sina Hara Amago, sino pa, si si Coach Anthony Meneses nandun din. So, madami. So, hintayin nyo yung announcement ko about the summit. So, it's free. Magkakaroon kayo ng parang free access dun sa mga free gifts ng mga coaches na yun. So, it's not, hindi siya lahat coaches actually. Meron din siya mga successful freelancers. So, magkakaroon kayo ng access sa kanilang mga stories. And yun nga, may mga interviews na talagang nakaka-inspire for you to move forward then. So, yun. Okay. So, medyo patikim lang yon. Saka ko na sasabihin yung iba pang information about the summit. So, yun. Ito na talaga. Thank you guys for watching and I will see you again soon. And then thank you also, Mami Eleanor. Thank you, Coach. Thank you po sa lahat ng nanood. Bye! Bye!